right now. So, okay lang po ba pa-type naman ng excited? Kung excited kayo sa pinaka-next or pinaka-last main speaker natin right now. Kasi ako excited ako kasi eto, napakagaling nito. A former OFW for 15 years, one of the AI pioneer, a founding partner of Ascendra International, a multiple car and check achiever, and also a multiple trouble qualifier, a six-digit earner, and a millionaire circle, and also one of the millionaire maker. Hindi ko napapatagalin pa. Please give a round of applause and virtual clap to our founding partner, no other than Mr. Marlon De Vera. Alright? So, sige. Akala ko may intro music pa. Okay, anyway, thank you so much, Miss Lloyd, sa napaka-energetic mong intro. Tsaka syempre sa ating napagandang sharer for tonight, Miss Jerica. At syempre sa ating kabatch dyan, si Sir Andronico. Kumusta dyan sa Ortigas? Okay? So anyway, my name is Marlon De Vera. Bakit ito papakilala na? Anyway, let me share my screen. Okay? Pakitype naman po na I am ready to ascend. If you're ready to ascend, well, naka-share screen po ba ako? Naka-share screen na po ba ako? Hindi pa? Hindi pa po, FP. Okay. Sige. Nawawala. Wala pa? Loading po sa screen, FP. Okay. Pa-assist na lang dito kay Jomar. Wait na lang po. Okay na po, FP. Nag-pop up na po yung screen. Nag-pop up na siya? Yes po. Okay na ba? Yes po, FP. Okay. Sige, thank you so much. So, yes, thank you so much, Miss Lloyd. So, my name is Marlon De Vera, a former 15 years OFW. Siyempre, so shout out dyan sa mga OFW partners natin, mga non-members at magiging member pa lang at naging member na. Okay? So, I'm an AI pioneer, a founding partner of Ascend International, a multiple car achiever, so multiple check achiever at multiple travel qualifier. I'm a six-digit earner, a millionaire circle, at syempre tama po si Miss Lloyd, I'm a millionaire maker. So, sino ba talaga si Marlon De Vera nung nagsimula po dito? Okay. I've been for many countries. Okay? Isa po akong musician. Sino mag-aakala na bilang isang musician ay magiging magaling at magiging top earner dito sa Ascendra International? Okay, 6 months old, iniwan namin yung anak namin ng asawa ko. Sino ba naman na isang magulang ang iiwanan ng kanilang anak na 6 months old? Pero po kami, sinakripisyo namin yun kasi po bakit? Kailangan namin mag-abroad. Hindi po dahil sa kailangan namin, kundi talagang, hindi talaga sa gusto namin, pero kailangan namin. Kasi yun po lack of financial. So, fast forward, 15 years sa pag-iibang bansa. Alam naman natin na pag nasa ibang bansa ka, ang mindset ng tao is kaya ka nag-ibang bansa kasi gusto mong kumita ng malaki. At sinabi nila na kapag nag-abroad ka ay iiba yung buhay mo at gaganda yung buhay mo. In short po, hindi po. Hindi po. Bakit po? Ngayon, sure ako, 70% na nandito, na nanonood sa Zoom natin ngayong gabi is hanggang ngayon, 5 years, 10 years, 15 years, and more than until this time, wala pa rin po silang ipon. Bakit po walang ipon? Siyempre, dahil sa maraming pamilyang tinutulungan, sabi ko nga palaga sa mga tinuturuan ko, is ang sahod natin is para po sa pizza pie. Isang pizza na pag buo siya, pag kinuha mo yung sahod mo, pero pagdating po ng sahuran na, is pag hinati-hati mo, baka walang matira sa'yo. Pag-type naman po dyan ng yes, tama. Okay, kung tama po ako, ngayon po, bakit ako hindi nakapag-ipon pati yung asawa ko? Because of walang spare, walang reserba. Inuubos namin yung sahod namin mag-asawa sa family namin. Family niya, family ko. Relate ka ba dito? Sure ako relate ka po dito. Ngayon,
Umuwi kami ng Pilipinas, nag-traditional business. Kasi, bakit kami umuwi ng Pilipinas? Naalala ko lang sinabi ng anak ko na last biyahe namin, nasa China kami. Sabi sa akin ng anak ko, Daddy, hindi ko kailangan ang material na bagay na regalo para sa birthday ko. Ang gusto kong regalo is yung makasama kayo ni Mami ng birthday ko. Doon po kinurot yung puso ko. Sabi ko sa asawa ko, May, yes, tama si Ison, kailangan na natin umuwi. Kailangan na natin makasama siya kasi imagine mo from 6 years old to 11 years old, hindi natin siya nakasama. Umuwi kami ng Pilipinas kahit wala po kaming ipon. Nag-traditional business kami ng asawa ko. Yung huling sahod namin, last 2 months sahod namin sa China, is pinut up namin ng traditional business. Ramen, mami, kinalas, milk tea, milkshake, sisig. Ginawa na po namin kasi alam naman namin na pag nagninegosyo ka, pagkain ng negosyo mo, marami nagutom, maraming kakain. Yun po, maganda yung naging flow ng business namin. After 7 months po, giniba po yung pwesto namin. Kasi po bakit? Yung pwesto namin is hindi po sa amin yung lupa. So doon ako nalugmok, hindi ko na alam kung paano gagawin. Paano ulit umasenso, paano ulit makabangon. 43 years old na po ako. Sa tingin niyo po ba, may tatanggap pa sa akin pag-apply pagiging empleyado? Of course, wala na. Kung pagiging singer pa ulit kami ng asawa ko, paus na din po kami, piyok-piyok na din po kami. So, pandemic time, wala pong biyaheng abroad. Pandemic time, wala din pong trabaho kami ng asawa ko. So, sabi ko, hindi ko na alam kung ano pang gagawin. Naging vlogger pa ako, naging kilalang vlogger pa ako dito sa Bicol. Ako po yung nag-viral po sa buong mundo na COVID prank. Ako po yun. Hindi po talaga COVID prank yun. Actually, isa po yun na social experiment. Kaso nga lang, na yung nag-upload ng video is nilagyan ng title na hot issue na COVID prank. So, doon, hindi ko na din po alam kung ano gagawin ko. Sabi ko, ginawa ko ng lahat. Naging empleyado for 18 years sa local, naging 50 years OFW, 33 years akong empleyado. Walang magandang buhay ang inabot ko sa pag-empleyado. Pinahanap ako ni Boss Joseph Lim. Sabi sa akin ng kaibigan ko, boy, may racket tayo. Siyempre kapag sinabing racket, ibig sabihin po is sasama ka basta maganda, basta mapagkakakitaan, basta legal. So, yun po pala is kinidnap ako ng kaibigan ko. Dinala ko kay Boss Joseph Lim, sinakay ako sa kotse. Pagdating namin doon, na-meet ko yung tao. Sabi sa akin, pre, ikaw pala si Boy Lada. Sabi ko, boss, nice to meet you. Pre, gusto bang yumaman? Yung tanong sa akin ha, gusto bang yumaman? Sa tingin mo, kung ikaw tatanungin na isang taong hindi mo pa kakilala at sasabihin sa yung gusto mong yumaman, maniniwala ka ba o hindi? Siyempre hindi ako naniwala. Sabi ko, boss, kung yayaman ako, sa tinagal-tagal kong pagtatrabaho sa ibang bansa at naging empleyado sa Pilipinas, hindi ko man lang po na-experience na yumaman. At alam ko na pipresentan ako ng ganitong business. Sabi sa akin, pare, wala namang mawawala sa'yo kung susubok ka sa isang bagay na hindi pa nagagawa. Sabi ko, boss, sige, wala naman pong problema. Sabi sa akin, turuan mo akong mag-vlog, tuturuan kita kung paano yumaman. Sabi ko, sige boss, wala namang problema, kaso wala akong pera. O, di ba? Karamihan ng mga sumali po dito, karamihan nagsimula po dito, lahat po walang pera. Pero naniniwala ba kayo? At naniniwala tayo na kapag gusto mo, may paraan, kapag ayaw mo, ay mas maraming dahilan. So gumawa ko ng paraan, last collection namin ng asawa ko sa Foodpanda, sinugal ko na po dito. Nung sinugal ko na po dito, yung last money namin, kumontra yung asawa ko. Negative na ako, mas negative po si Mrs. Sabi sa akin ng asawa ko, Daddy, wala na nga tayong pera, isinugal mo pa dyan. Sabi ko sa kanila, oo, may, wala na nga tayong pera at wala na po tayo. Ibig sabihin, wala na ding mawawala po sa atin. Sabi sa akin ng asawa ko, ang tigas ng ulo mo. Oo, matigas ang ulo ko. Dahil sa kakasunod ko sa'yo, matagal na tayong mag-asawa, hindi malang nabago yung buhay natin. So, at the same time, nagtampo yung asawa ko, wala akong pakialam. Sabi ko sa asawa ko, bahala ka magtampo. Sinunod ko yung taong nagsabi sa akin, pare, dumikit ka lang sa akin. Magtiwala ka lang sa akin. Inisip ko noon,
Sabi sa akin ni boss, Lon, isarado mo na yung tindahan mo? Lon, i-stop mo na yung vlogging mo? Sabi ko, boss, paano yung pambayad namin, buwan-buwan, yung daily needs namin? Uulitin ko yung sinabi niya sa akin. Pare, dumikit ka lang sa akin. Wala ka bang tiwala sa akin? Ikaw, sa tingin mo ba, pwede mo bang ibayad yung tiwala sa jeep? Pwede mo bang ibayad sa mall o sa palengke yung tiwala at dikit? Hindi. Pero po, since na yung taong nagpakita sa akin ng vision, sinabihan ako na gusto mong yumaman, sabi ko, boss, sige. Last baraha ko na po ito. Nag-yes po ako sa kanya. Nung nag-yes ako sa kanya, after 3 months po, walang may nangyari. Sa mga nagsisimula po rito, I would like to inspire you at this moment. Walang may nangyari. Kasi bakit? Eto na tumawag. Lon, kumusta? Sabi ko, boss, hindi talaga to para sa akin. Nasagot mo din yan. Boss, hindi ko tuloy niya. Ang sabi niya sa akin, pare, ano bang ginawa mo? Wala. Kaya naman pala walang may nangyari sa'yo kasi wala kang ginawa. Tinanong ko siya, ano ba yung dapat kong gawin? Sabi niya, i-aralin mo yung business. Sabi ko, paano ko aralin? Manood ka ng Zoom. At that time po, nanood ako ng Zoom. Isang tao lang ang napakinggan ko, napanood ko. Isang taga Bicol, kung sana nandito siya. Very idol ko po itong taong to. Si Zandro Carlos Alpapara. Isang tambay na taga Pulangi Albay na naglabas ng sports car na Dodge Challenger. Doon pa ako na-inspire sa kanya. Noong sinabi niya na 7 months pa lang, naglabas na ng sasakyan. After many years, sa sunod-sunod, naglabas ng sports car, kumita ng milyon. Sabi ko, gusto ko yan. From time to time na nag-zoom event siya yung palaging inaabangan ko. Sabi ko, kapareho ko lang to eh. Ngayon po, ano yung point ko? The moment na ikaw, kahit wala ka pong kalam-alam sa pagninegosyo, attend ka lang ng training. Kasi along the way, kapag nag-attend ka ng training, napapalitan yung laman ng utak mo, malay mo. Isa sa aming tatlo, ang tinamaan yung puso mo at nabuhayan yung puso mo, nabuhayan ulit yung pangarap mo. Anong gagawin mo? Susubo ka. Ganon lang din po ginawa ko. Sumubok ako, binalikan ko si boss. Boss, sige, aaralin ko. Sabi niya sa akin, punta ka dito sa mansyon. Pumunta ko sa mansyon. Pagdating ko po doon, tinuruan ako, inaral ko, attend ng training kahit hindi ko po naiintindihan. After 11 months po, nailabas ko yung first car ko. After 13 months po, na-hit ko yung first million ko. Ngayon po, gusto ko lang pasalamatan yung taong nagsabi sa akin na dumikit ka lang, magtiwala ka lang, papayamanin kita. Hanggang ngayon po, 5 taon na po ako sa kanya. After 5 years, eto na po yung buhay ko. Eto na yung buhay ko na pinapangarap ko lang noon na sinong mag-aakala, isang tambay, isang nagdududa, isang natakot, isang parang tulog na yung pangarap. Pero yung taong yun na nagsabi sa akin na hindi ko kakilala, papayamanin kita. Dumikit ka lang sa akin. Aralin mo lang yung negosyo. Eto po, naging proud po ako sa kanya. I'm so much thankful and grateful kay Boss Joseph Teo. I'm so much grateful na nakilala ko itong Ascendra. Kasi yung mga dating iniidolo ko sa ganitong industry, hard touching po tayo ngayon. Pasensya na. Yung dating iniidolo ko, pinapanood ko, pinapakinggan ko sila, palakpak ako ng palakpak, baliw na baliw po ako dahil po sa mga pangarap ko. Eto po, dahil po dyan, nakasama ko na yung family ko, yung anak ko, asawa ko, kahit saan man kami pumunta, anytime, anything na umingi yung anak ko, na ibibigay ko. Anytime na gusto naming lumabas, na isasama ko anak ko. Itong taong to, dahil sa taong to, nakita yung vision siya sa akin. Lon, ikaw yung parang ako nung nagsisimula.
Anong kaya sa pakiramdam mo, nasabihan ka ng isang taong yun, ikaw ako, nung nagsisimula ako? Ang sarap sa pakiramdam na yung vision niya, nabivisualize niya sa akin na darating ang oras kung gaano siya kayaman ngayon. Sabi niya nga sa akin, Lon, kung nagawa ko ng 22 years na maging bilyonaryong tao, sa'yo, magagawa mo 5 years, 10 years from now. Ako din po, sasabihin ko na din po sa inyo, 5 years ago, ano yung buhay mo? Kung hindi maganda yung buhay mo, 5 years from now, pwede mong baguhin yung kwento ng buhay mo. Kung yung past mo, na hirap ka, this time around, hindi pa huli ang lahat, pwede mong baguhin yan ngayon. Para after 5 years from now, sure ako, pag nakinig ka sa mga taong na bago na ang buhay, sure ako, mababago din ang buhay mo. Sure ako, lahat ng problema mo noon, 5 years from now, lahat po yun na solusyonan. Kasi po bakit? Mayroon kaming kasabihan. Lahat ng problema mo, si Ascendra ang solusyon. Ngayon po, eto na yung buhay namin. Nabili ko na yung sports car ko. Nabili ko yung Fortuner na niregalo ko, sinorpresa ko sa aking asawa. Nag-negative siya nung panahon. Pero ngayon po, sana yung mga nakapanood ng mga video namin, congratulations po. Kung na-inspire ka sa kwento namin mag-asawa, sure ako, tumingin ka sa mga taong porsigido tumulong, pinupush ka araw-araw, umattend ka ng training, pinapalap ka araw-araw, okay lang yan. Tiwalaan mo yan. Kasi bakit? Nakikita niya yung future outcome na maganda para sa'yo. Ako mismo, nagagad ako sa mga tao dito na tulog yung pangarap nila. Hindi na kayang pag-aralin ng mga magulang. Sabi ko sa kanila, mag-aaral ka pa ba o hindi na? Sir, hindi na po ako mag-aaral. Well, congratulations. Hindi ka nawalan. Kami ang bagong family mo. Andito ang Ascendra, ang partner mo sa pag-asenso. Nagkaroon kami ng freedom ng asawa ko. Eto po, sino magkakala isang tambay? Di ko inaasahan. 90 days challenge. Ito, may kwento to. Magulo yung utak ko kung ano ba talaga yung gusto kong bilhin. Kung Fortuner, Raptor, or sports car. O, tingnan mo yan ha. Good problem. Dati na mo problema ako kung paano ko sasakay sa jeep, paano ko magwa 1, 2, 3 sa jeep, paano ko makakarating sa gusto kong parunan. Pero ngayon po, anytime, anywhere, kasama ko si Freedom at saka si Hero. Ito po yung pangalan ko, pangalan ng sakyan ko si Hero. Sino mag-aakala? 3 months kong trinabaho sa ganitong industry. Sino mag-aakala na mabili ko paborito kong sasakyan? Ito lang ang masasabi ko sa inyo. Kung nakinig ako sa magulang ko, sabi sa akin ng magulang ko, Marlon, walang may mangyayari sa iyo dyan. Galing na ako dyan. Marlon, tumigil ka dyan. Marlon, sinasabi ko sa iyo, maghanap ka na lang ng trabaho. Kung nakinig po ako sa magulang ko, sa tingin niyo po ba, kayang ibigay na magulang ko yung Fortuner na gusto ko? Kaya bang ibigay na magulang ko yung sports car na gusto ko, ang pangarap ko? Hindi. Bakit po? Walang-wala kami. Ngayon, ano yung point ko? Pwede kang makinig sa opinion ng ibang tao, sa sasabihin ng ibang tao. Pero siguraduhin mo yung buhay ng taong yon na nagsasabi sa iyo, baka maganda pa yung buhay mo. Kung hindi maganda yung buhay niya, bakit ka makikinig sa kanya? Dito sa Zoom event na to, attend ka lang ng atin ng training, sa assembly na to, sa Ascendra. Punta ka sa office, ang dami doon, naging successful. Wala kang ibang gagawin. Pakinggan mo yung mga taong nakagawa na. Pakinggan mo yung mga taong successful na. Kasi bakit? Sure ako. Isa ka din sa magiging successful soon. Yung dating pinapanood ko sa training, yung dating pinapalakpakan ko, ngayon po, kasama ko na. Kung dati po, nangangarap akong maging founder, ayun po, kasama ko po ngayon yung founders po natin. Thank you so much, Ma'am Ces. Thank you so much, Sir Miko. Thank you so much, our CEO, Sir Georgian Gonzalez. And thank you so much, Boss Joseph Lim. Dahil po,
hindi lang po buhay ko ang binago mo, kundi maraming buhay po ang binago ng Ascendra International. Kung dating pangarap ko maging founder, ngayon po isa na po akong founder po dito sa Bicol, sa community ko. At isa po ako sa founding partner. I'm so much thankful and grateful dahil po binigyan ako ng privilege ng company na maging founding partner ng Ascendra International. Doon pa lang po, panalong-panalo na ako. Lalong magiging panalong-panalo po kami kasi po, bakit? Ang sarap sa pakiramdam na meron kang natutulungan at marami kang natutulungan at marami kang buhay na nabago. Imagine niyo po yan, 9 months pa lang po nagraran yung Ascendra International. Ascendra International. Nakapag-travel na po kami sa Shanghai. Na dating last na biyahe ko Shanghai, hindi ako nakakalabas. Wala akong time freedom. Bakit po? Hawak ng company yung oras ko na tinatrabahohan ko. Morning, tulog kami. Evening, tutugtog kami. Daily routine namin yun. Pero nung nag-travel ako, bumalik ako sa Shanghai, bumalik ako sa China, and-enjoy ko. Sabi ko, this is the life na nag-aantay pala sa akin. Kung hindi ako umalis sa comfort zone ko, hindi, oh yes, makakapag-travel tayo. Pero ang tanong, kaya mo bang umikot sa isang linggo na hindi ka papasok sa tuwing trabaho? Bumalik ako siya nga hindi para magtrabaho, kundi para mag-ikot, mag-travel, mag-enjoy. At ang malupit pa doon, sagot ng company, yung expenses namin. Kaya ikaw, sure ako na isa ka na din na gusto nang umuwi at gigil na gigil at excited na talagang magsimula. Makasama kami. Mag-decision ka ngayon. Sabi mo sa sarili mo, last contract ko na to sa pinagtatrabawan ko. Local ka man dyan, international ka man dyan. Sabi mo sa sarili mo, mag-decision ka ngayon. Kapag hindi ka umalis dyan, sa sitwasyon na ayaw mo, mananatili ka sa sitwasyon na hindi mo gusto. Pag hindi mo to ginawa, pag hindi mo to sinubukan na Ascendra International, tatanungin kita, meron pa bang ibang paraan para ikaw umasenso at yumaman? Pero kung wala, nandito ang Ascendra International, maniwala ka lang, dumikit ka lang, aralin mo lang, at wag na wag kang titigil. Ang karamihan kasi dito sa atin, sa mga business partners natin na sa ibang bansa, kalagitnaan pa lang, tumitigil na. Wala pong naging champion sa marathon during the start, sa kalagitnaan, titigil. Sa tingin magiging champion ka? No. Tumuloy-tuloy po kami in 5 years, in counting. Sabi nga ni Boss Joseph Lim, year 2027, tayo po ang magiging top notcher, top 1 sa buong industriya ng networking. Dahil dyan, kakarating lang po namin, galing sa Boracay, nag-enjoy na mag-enjoy. Guys, hindi ko na ito ipapakita sa inyo kasi kinuwento na to ni Sir Andronico. Sila po yung mga kasama ko sa Boracay, si Miss Jerica. Kasama ko sa Boracay. Kanya-kanya kaming tropa. Ito po yung buhay na nag-aantay po sa inyo. Yung mentors na at home, walang business sa pinag-usapan, wala kang ibang gagawin, mag-i-enjoy ka lang. Yun ang gusto mo, di ba? Bakit mo pa ginagawa yung trabaho na yan na ayaw mo? Eto, gusto mo rin bang hanggang inspiration ka na lang? Hanggang nanonood ka na lang? Hindi, di ba? Gusto mo din makasama kami, di ba? Yes, gusto mo makasama, ulitin ko, mag-decision ka. Bakit po? The more na nagdi-decision ka, kung ano decision mo 5 years ago, yun ang sitwasyon mo ngayon. Kaya ngayon, kung ano decision mo ngayon, na gusto mong sumabay sa amin, sure ako, sasabayan ka din namin. Wag na wag ka lang hihinto. Wag na wag ka lang titigil. Magkita-kita tayo sa dulo. Ito po, ang tawag ko dito, billionaire's toy. Nasa yate, first time kong makayate, at first time ko pong makasakay sa jet ski, billionaire's toy ang tawag ko dito. Alam ko, pangarap mo din to eh. Tama? Ngayon, eto, bibigyan ko lang ng konting kwento. Okay? Nakikita mo dyan, multiple check. Multiple check yan.
Nasa sa'yo yan kung may inspire ka or mayayabangan ka. Okay? Ngayon, kung sa empleyado, yung mga papel na naiipon mo ay resibo sa manang loob, dito sa Ascendra, every time na makikita mo yung cheque mo, ikaw po, blank check yan ha, ikaw po ang maglalagay dyan ng amount or numbers na gusto mo, depende po yan sa sipag mo. The more na nagsisipag ka dito, pwedeng kumita ka ng milyon-milyon katulad namin. Sa empleyado, kahit sobrang sipag ka, sure ako, hanggang limit ka lang, fix lang ang income mo. Ang tanong, fix ba yung gastos mo? Di ba hindi? Eto po, kumita po tayo. Tuloy-tuloy po yan. 6-figure. Ngayon po, 7-figure na po tayo. Thank you so much, Ascendra. Thank you so much, Boss Joseph Lim. Thank you so much sa mga tao nagtiwala sa amin, nagtitiwala at magtitiwala pa. Kaya kung ikaw, this is the moment, magdesisyon ka na. Uulit-ulitin ko to sa'yo, magdesisyon ka na. Huwag mo nang pagdudahan pa, walang yumaman na natakot. Wala pa akong nakitang yumaman na nagduda. Lahat po lang sila nag-take ng risk. Okay? Given po yan, kasi po nasa founding partner po tayo, top earner po tayo palagi. Ito na naman ang kailangan mo. Yung mentor. Kaya kung may mentor ka dyan, pasalamatan mo. Yung mentor mo, sabi nga dito, behind every confident person is a mentor who believe first. Siya ang unang maniniwala sa iyo bago ka paniwalaan ng family mo, bago ka paniwalaan ng kay mo sa buhay, kamag-anak, kapamilya, kapitbahay, ka-churchmate, ka-batchmate, bago paniwalaan nila. Sure ako, yung mentor mo muna ang maniniwala sa iyo. I-visualize niya, ipapakita niya, ipaparamdam niya, ituturo niya, isasama ka sa buhay na gusto niya. Dahil po, ang mentor mo, gusto niyang mag-succeed na kasama ka. Kaya pwede bang pasalamatan mo yung mentor na nasabayan mo ngayon? Yung mentor mo na palagi kang kinukulit, yung mentor mo na palagi kang pinagsasabihan, yung mentor mo na palagi kang minomonitor, yung mentor mo na palagi kang hinahanap, asan ka, asan ka, asan ka. Pasalamatan mo yan kasi po bakit? Gusto yang dalhin ka sa right direction with the right purpose. Ngayon, your life won't change by waiting. It will change when you decide to move. Hindi mo kailangan mag-antay. Kailangan mo lang kumilos kahit mabagal man yan. Importante, umuusad ka. Ngayon po, tapos na po ako. Pero, bago ko matapos yun, mag-iiwan po muna ako sa inyo ng napakagandang message. Open your ears, open your eyes. Maraming salamat po sa inyong lahat na nagbigay ng oras para makinig tonight. Alam ko po na bawat isa dito may kanya-kanyang laban sa buhay. May mga pagod, may mga responsibilidad, at may mga pangarap na gustong maabot para sa pamilya. Hindi ko po kayo inikayat, ini-invite, or kino-convince. Gusto ko lang na may sumama ka sa amin dahil alam ko po yung pakiramdam na gustong makaangat pero hindi alam kung saan magsisimula. At kung may gusto ka lang, kung may gusto lang sana akong iiwan sa inyo tonight, yun ay wag nyong maliitin ang sarili nyo. Sabi nga ni Boss Joseph Lim, taasan mo yung presyo mo sa sarili mo. Baka ngayon, nagdududa ka pa sa sarili mo. Pero tandaan mo, lahat ng successful na tao, nagsimula rin sa simpleng pagkakataon at simpleng desisyon. Hindi mo kailangan maging magaling agad, hindi mo kailangan ng maging perfect, at hindi mo kailangan mag-antay kung kailan. Kailangan mo lang bigyan ng chance ang sarili mo. Kaya minsan, ang breakthrough natin, nakatago sa opportunity na una nating kinatatakutan. Una nating pinagdududahan. Sana, dumating yung araw na masabi mo rin, buti na lang sumubok ako, buti na lang nandito ako sa Ascendra. Again, maraming salamat po. God bless everyone. Sana, mabalikan mo yung taong nakapag-send sa'yo ng link na to. Pasalamatan mo siya. Yung mentor mo,
pasalamatan mo siya. Yung company, pasalamatan mo siya. Yung mga taong nag-reject sa'yo, pasalamatan mo siya. Yung mga taong nagtiwala sa'yo, mas lalo mo siyang pasalamatan. At pinaka-importante, mas lalong pasalamatan mo yung tasa sa taas. Thank you, Lord. Thank you, Universe. Thank you, Higher Creator. Thank you, my team. Thank you, Ascendra. Thank you, Boss Josephine. Thank you sa mga founders. And most especially, thank you, self. Dahil nagawa mo. Nagawa mo yung mission mo na makatulong sa ibang tao. Okay? So once again, I will bring it back to our host, Miss Lloyd Ricardo. Thank you so much. God bless. Good night. Alright, thank you so much sa ating founding partner, Mr. Marlon De Vera, sa napakagandang message sa ating lahat. And thank you so much din sa speakers natin, especially kay Sir Andronico and Sir Ma'am Moika. And also, thank you so much din po sa lahat na nandito right now sa Zoom session natin. So before we end, okay lang po ba to all the participants na mag-open camera po tayo, at least makakuha po tayo ng picture taking para po at least maging remembrance natin to sa napakagandang event natin right now. Okay lang po ba? Open cam tayong lahat and kindly wear your best smile para naman makapag-picture tayo. Tech, okay lang po ba mag-picture taking muna tayo before we end our Zoom session? So, kindly wear your best smile. So, 1, 2, 3, smile! Next po, 1, 2, 3, smile! Walang spotlight. So, again po, 1, 2, 3, smile everyone! Okay, thank you so much to all na nandito sa event natin right now. A grateful day everyone. Again, this is Lloyd Ricudo, your host for today, dahil ang Ascendra International ang partner mo sa pag-asenso. Thank you!